tahimik na babae at napakatipid nitong magsalita. Mahiyain din ito at hindi basta-basta nakikipag-usap sa mga hindi kakilala. Kaya nga malimit itong mapagkamalang suplada. Ganyan nilarawan ng mga kaibigan si Claire Cepeda Jergos. Sa kabila ng pagiging aloof nito ay isa itong mapagmahal na ina, isang single mother na gagawin ng lahat para sa kanyang nag-iisang anak na babae. Sa kwento ng pamilya ni Claire, taong 2017, nang may makilala itong isang lalaki sa Iloilo. Hanggang sa magsimula silang lumabas at magkahulugan ng loob. Nalaman na lang nila na buntis na si Claire, subalit ang problema ay may asawang lalaki at may pamilya. Dahil sa minahal niya ay tiniis niya ang kanilang sitwasyon hanggang sa dumating sa punto na tuluyan na silang talikuran ng lalaki at pinutol na rin ito ang communication at sustento sa bata. Para matustusan ang pangangailangan ng anak ay nagdoble sipag si Claire. Sa katunayan, maliban sa pagiging isang lisensyadong guro ay isa rin itong magaling na insurance agent, part-time medical representative, math tutor, maging ang negosyo ng herbal supplements at face mask ay pinasok din ito. Kaya naman abala ito sa pagtatrabaho. Subalit noong October 26, 2021 ay natagpuan ng wala ng buhay na katawan ni Claire sa loob ng kanyang sasakyan sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Ang katawan ay may mga tama ng saksak at laslas pa ang kanyang leeg. Paano ito sinapit ng isang single mother at negosyanteng si Claire Cepeda Jergos at sino ang salarin na kumitil ng kanyang buhay? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Bandang alas 4 ng hapon noong October 26, 2021, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Santa Barbara, Iloilo tungkol sa mabahong amoy na nagmumula sa isang abandonadong sasakyan. Nang magtungo sila sa lugar ay nakita nila ang isang gray na Montero Sports na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Inangayan. Ayon sa isang residente sa lugar, bandang alas 3 ng hapon ay iihi sana siya nang maamoy niya ang mabahong amoy na nagmumula sa sasakyan. Nang silipin niya ang loob ay nakita niya ang isang tao na nakabalot ng kumot at hindi na gumagalaw. Kaya naman agad niya itong sinangguni sa kanilang kapitan na si Captain Ricardo Bayug na siya namang tumawag sa Santa Barbara Police Station. Nakalak ang sasakyan at para mabuksan ay kinailangan nilang basagin ang salamin sa driver's seat. Sa pagkakabasag nito ay lumabas ang mas mabaho pang amoy. Nakita nila ang katawan ng isang babae sa backseat ng sasakyan na nakabalot ng isang kumot. Ang biktima ay kinilalang ang 36 years old na si Claire Cepeda Jergos, base na rin sa mga identification card na nakita nila sa loob ng sasakyan. Maliban dito, ang pagkakakilanlan ng biktima ay kinumpirma ng kapatid nitong babae na nagtungo sa crime scene nang matanggap ang balita sa mga pulis. Ayon din dito, ang gray na Montero Sports na may plate number na WRQ846 ay pagmamay-ari ng kapatid. Ito umano ay binabayaran ni Claire ng hulugan mula sa may-ari nito na si dating Iloilo Mayor, Paul Peter Lopez. Bilang bahagi ng investigasyon ay nagsagawa sila ng mga pagtatanong sa ilang residente doon. Ilan sa kanilang nakapanayam ang nagsabing napansin nilang nakaparada doon ang sasakyan noon pang October 25, 2021. Sa ginawang investigation ng SOCO sa crime scene ay kapansin-pansin na wala silang nakitang sinyales na doon nangyari ang pamamaslang. Maliban kasi sa walang mga patak o talsik ng dugo sa loob ng sasakyan ay wala ding bakas ng struggle mula doon. Kaya naman sigurado sila na hindi doon nangyari ang krimen. Maliban dito sa ginawa nilang pag-iimbestiga ay nagawa nilang makarecover ng 2 dugoang unan malapit sa area sa isang sapa
Ang nasabing unan ay kinumpirma ng pamilya na pagmamay-ari ng biktima, ganun din ang kumot na ibinalot sa katawan. Dahil dito ay nagtungo ang investigation team sa bahay ng biktima sa Deca Homes Subdivision sa Pavia, Iloilo. Nadatnan nila doon ang 3 years old na anak ni Claire at ang kasambahay nito na nagpakilalang si Rodelyn Sumbong na residente ng New Lucena, Iloilo. Dahil sa pangyayari ay bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group para matutukan ang kaso ni Claire Gergos. Sa autopsy result na isinagawa ni Dr. Joey Martin Fuentes ng Crime Laboratory 6, ang biktima ay namatay 6 na oras matapos ang huli nitong hapunan, na tinatayang nasa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi noong October 24, 2021. Ito ay base sa 200 ml na food content na nakuha nila sa tiyan nito. Nagtamo din si Claire ng malalalim na saksak at hiwa. 2 dito ay malalaking hiwa sa kanyang leeg, 5 sa kanyang kaliwang kamay at 2 sa kanan na pinaniniwala ang mga defensive wounds. Ganon din ang 2 hiwa na natamo nito sa kanyang mga palad at hinlalaki. Maliban dito ay lamog din at may mga namuong dugo sa kanyang anit at hita. Sa ginawang follow-up investigation ay nagawa nilang makakalap ng footages sa 15 mga CCTV cameras. 7 dito ay nakalap ng Santa Barbara Police at 8 sa Pavia. Base sa kuha ng CCTV sa kapitbahay nila Claire ay nakitang bandang alas 4 ng madaling araw ay may dumating na sasakyan kung saan ay may bumaba na lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ang sasakyan ni Claire na umalis ng Deca Homes ng bandang alas 4:20 ng madaling araw. Dumaan ito sa likod na bahagi ng subdivision na walang nakatalagang gwardya at lumabas sa Barangay Balabag, Santa Barbara. Dumaan sa Hibauan, Buyo, Tagsing, Palagon at Balibagan bago makarating sa Inangayan, kung saan natagpuan ang sasakyan. Sa Inangayan ay nakita itong huminto sa harap ng motor pole. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Hall ng Inangayan, sa isang anggulo ng kamera na nakaharap sa Santa Barbara Heights, bandang alas 4:48 ng umaga, ay nakita ang pagdating ng isang motorsiklo at kapansin-pansin ang ginawa nitong pag-blink ng ilaw. Ganon din naman ang ilaw na nagmumula sa sasakyan ni Claire na tila ba nagpapalitan ng signal. Kasunod nito ay umalis na ang sasakyan ni Claire at mula dito ay nakita din sa CCTV ang nakabuntot na puting Pajero sa sasakyan. Maliban doon ay hindi na nakita ang pag-iwan sa sasakyan ni Claire dahil sa wala ng CCTV sa area. October 29, 2021 ay nagsagawa ng ocular investigation ng SOCO sa bahay nila Claire sa Deca Homes Subdivision, Barangay Balabag, Pavia, Iloilo, sa paghihinala na dito nangyari ang pamamaslang. Base na rin sa nakuha nilang kumot at unan na pagmamay-ari ng biktima. At bilang bahagi ng procedures ay nagsagawa sila ng luminol acid test. Ang luminol ay highly sensitive sa dugo, kahit pa nga nilinisan na ito ng matatapang na cleaning formula. Kapag ang luminol ay nailagay sa kahit na konting dugo ay nagbibigay ito ng pale blue na kulay. Sa pamamagitan nito ay nagawa nilang makakita ng mga traces ng dugo sa sahig, dingding, higaan at maging sa blanket ng anak ni Claire. Ganon din sa lamesa, sa loob ng comfort room, dressing room at cover ng washing machine. Dahil dito ay agad na inimbitahan ng mga pulis ang kasambahay na kasama nila Claire sa bahay nang mangyari ang krimen na si Rodelyn Sumbong. Sa kanilang ginawang panayam kay Rodelyn Sumbong ayon dito ay matagal na siyang naghahanap ng trabaho nang makita niya mula sa isang Facebook post ng babaeng nagngangalang Cheche na naghahanap ng kasambahay ang kaibigan nito na nakatira sa Deca Homes. Dahil nga nangangailangan ng trabaho,
ay agad niya iyong kinontak at nagkasundo sila sa sahod na 4,000 kada buwan. At dito na nga siya nito pinakilala sa among si Claire Gergos. October 24, 2021, ayon kay Rodeline, ay nagtungo siya sa bahay ng nobyo sa Barutak. Kaya naman sa Tagbak Terminal na lamang siya nagpasundo kay Claire ng bandang alas 4 ng hapon. Kasama ang isang kaibigan at ang anak ay sinundo nga siya nito sa terminal. Mula doon ay nagtungo sila sa isang restaurant sa Uton kung saan sila kumain ng hapunan. Pag alis ng restaurant ay bumaba na ang kaibigan ni Claire sa labas. Ayon dito ay sasakay na lamang siya ng jeep pauwi kaya naman umuwi na sila sa Deca Homes sa Pavia. Pagdating sa bahay ay pagod si Claire kaya naman ay dumiretso ito sa kanyang silid matapos sabihin sa kasambahay kung saan ito matutulog. Tinanong niya pa umano si Claire kung naisara na ba ang gate subalit sinabi sa kanya nito na siya na ang magsasara. Dahil nga medyo pagod ayon kay Rodeline ay nagdesisyon na siyang magpahinga at nagising na lamang nang makarinig ng umaagos na tubig galing sa gripo. Nang silipin niya ay nakita niya si Claire na pinapakain ng anak kaya naman muli na siyang bumalik sa pagkakatulog. Nagising na lamang siya kinabukasan ng alas 5:30 ng umaga. Ayon kay Rodeline ay nagsimula siyang maglinis ng bahay at wala umano siyang napansing kakaiba doon. Hindi niya rin alam na wala na ang amo. Nalaman niya na lamang nang magising ang anak nito at magsimulang hanapin ang kanyang mami. Doon niya napansin na wala na sa garahe ang sasakyan ni Claire at wala na din ito sa loob ng kwarto. Nang pumasok siya sa kwarto ay may napansin siyang dugo. Subalit hindi niya ito pinansin kasi akala niya ay may buwanang dalaw ang among babae. Hindi na rin siya nagtagal sa loob ng silid dahil sa binawalan siya ng batang babae na hawakan ng gamit ang mami nito. Hindi na rin siya sa hindi nito pag-uwi kinagabihan dahil sa inakala niya na nag-overtime lamang ito sa trabaho. Kinabukasan ng October 26 ay hindi pa rin ito umuwi. Ayon kay Rodeline ay nag-message siya dito kung papaano gamitin ang gas burner at sinabi din niya na walang pagkain ng bata subalit hindi ito nag-reply. Sa record ng call logs ng kasambahay na si Rodeline ay napansin nila na tumawag ito ng 7 beses sa boyfriend dito noong October 23, 2 beses noong October 24 at katakataka na 20 beses itong tumawag sa nobyo noong October 25 at 18 naman noong October 26. Napansin din nila ang maliliit na gasgas nito sa kanyang braso. Kaya naman nagpa siya ang mga investigador na kausapin ang nobyo ni Rodeline na nasa Barutak. Ayon dito noong October 24 ay tumawag nga sa kanya si Rodeline ng bandang alas 9 ng gabi at sinabi na nasa bahay na siya ng amo. Tinawag nitong Madam Claire sa Deca Homes, Pavia. Sinabi din nito sa kanya na nagtatrabaho ang amo sa isang call center. Kinabukasan October 25 ng bandang alas 8:15 ng umaga ay muli itong tumawag at sinabi may pasa siya sa kanyang paa. Dahil nga sa wala pang sapat na ebidensya noon na maglilink sa katulong sa krimen, ay pinakawalan nito ng mga pulis hanggang sa isa-isang lumutang ang ilang mga testigo na nagbigay ng kanilang mga salaysay na may kinalaman sa pagkamatay ni Claire Gergos. Isa sa mga kaibigan ni Claire ang nagsabi na narinig niya na may kausap si Claire sa cellphone noong October 23, 2021. Narinig niya sa kabilang linya nang sabihin nito na gusto nitong makipagkita. Subalit tinanggihan iyon ni Claire at matapos noon ay sinet ni Claire ang cellphone sa silent mode. Ayon din sa kanya nang minsan silang kumain sa isang restaurant sa Haro. Habang umu-order ang kaibigan sa counter, ay napansin niya ang isang babae. Kinilala nito na ang asawa ni dating mayor ng Iloilo na si Sally Saleha Lopez na masama ang tingin sa kaibigan. Isa naman sa mga kaibigan ni Claire at mga kapatid ang nagsabi na may relasyon si Claire at ang anak ni ex-mayor Peter Paul Lopez na si Christian Paul Chad Lopez. Ayon sa kanya, January 2021 na magkakilala ang dalawa sa restaurant na pagmamay-ari ng pamilya Lopez sa Haro. May mga pagkakataon din na nakasama nila
sa sasakyan si Chad at pinakilala ito ng kaibigan sa kanya na nobyo nito. Ayon dito, naikwento sa kanya ni Claire na ayaw ng pamilya Lopez sa kanilang relasyon at duda ang mga ito na si Chad ang ama ng kanyang anak. Inamin din ni Claire sa kanya na pinasusundan siya ni Sally Lopez, kaya naman natatakot ito. Maliban sa pahayag ng mga kaibigan ni Claire at pamilya ay ilan pang testigo ang lumapit para magbigay ng salaysay. Ayon sa isang witness, noong umaga ng October 25, 2021 ng bandang alas 4:20 ng madaling araw, ay napansin niya ang dalawang lalaki na may buhat-buhat na mabigat na bagay mula sa loob ng bahay nila Claire. At ito ay ikinarga nila sa backseat ng Mitsubishi Montero na gray na pagmamay-ari ng biktima. Isa sa mga lalaki ay umupo sa driver's seat at nagmaneho ng sasakyan paalis, habang ang isang matabang babae na may mahabang buhok ang nagsara ng gate. Sa pamamagitan ng mga pinakita sa kanyang random pictures ng mga investigador, ay positibo niyang itinuro na ang babaeng nagsara ng gate ay si Rodelyn Sumbong. Ang lalaki na nagmamaneho ay kinilalang si Rafi Seryoso at Gardo Ibrahim. Sa apidapit ni Police Sergeant Eisenhower Bilonyo ay na-identify nito si Rafi Seryoso na residente ng San Dionisio at Gardo Ibrahim na residente naman ng Bagakay, San Dionisio. Ayon sa kanya, ang dalawa ay dating nagtatrabaho sa mag-asawang Lopez bilang personal bodyguard at driver nang nasa katungkulan pa si ex-mayor Peter Paul Lopez. Ayon din sa kanya, ang gray na Montero Sport ng biktima ay siya ding sasakyan na minamaneho noon ni Seryoso at Ibrahim. Ang nasabing impormasyon ay kinumpirma naman ng mag-asawa, subalit ayon sa kanila ay naging tao lamang nila ang dalawa noong kasagsagan ng eleksyon at mula noon ay hindi na nila alam ang kinaroroonan ng mga ito. Isa pang testigo nagsabi na habang minamaneho ang kanyang motorsiklo noong October 25, 2021 ng umaga, ay nakita niya ang isang babae at isang lalaki na lumabas sa isang pajero na nakapark sa harap ng Provincial Equipment Pool Division o Motor Pool, sa likuran kung saan nakaparada ang gray na Montero ng biktima. Ayon sa kanya ay hindi niya kilala ang mga ito. Na-identify niya lamang ang itsura ng dalawa nang ipakita sa kanya ng mga investigador ang larawan. At dito nga ay tinuro nito ang larawan ni Sally Saleha Lopez at Peter Paul Lopez na siyang sakay ng pajero. Dagdag pa niya, nang pumalik siya at muling dumaan sa lugar sa pagitan ng alas 5:20 hanggang alas 5:50 ng umaga ay wala na doon ang pajero. Subalit nakita niya na may nakahinto doon na pulang kotse. Bukas ang bintana nito at mula doon ay nakita niya ang dalawang lalaki. Sa pamamagitan ng mga larawan ay itinuro nito ang magkapatid na sila Felix Paul Lopez at Carlos Paul Lopez. Maliban dito ay isa pang testigo ang nagbigay ng salaysay na nagsasabing nakita niya ng bandang alas 2:30 ng hapon noong October 26 ang isang pulang sasakyan at nakita niya ng kuhaan ng larawan ng babaeng sakay niyon ang Montero Sports na sasakyan ng biktima. Hindi niya kilala ang dalawa subalit nakilala niya ito sa larawan na prinisenta ng mga pulis at ito ay itinuro niya ang larawan ng mag-inang Sally Saleha Lopez at Carlos Paul Lopez. Sa tulong naman ng DSWD ay nagsagawa ang mga pulis ng child examination sa anak ni Claire Gergos. Ayon sa affidavit ni Police Major Lisa Nofuente, ang Chief ng Women and Children's Protection Desk, sa ginawa nilang examination sa bata, nang makita nito ang larawan ni Rafi Seryoso at Paul Peter Lopez, ay sinabi nito ang katagang bad. At nang ipakita nila sa bata ang larawan ni Sally Saleha Lopez, ay katakataka na nanginginig ito at tila ba takot na takot. Naglabas din ng cyber warrant sa Smart Communication para malaman ng mga taong huling nakausap ni Gergos bago ito mamatay. Subalit ayon sa Smart Telecommunication
ay walang record ng text at call logs ang cellphone number ni Claire. Dahil nga sa walang physical evidence, ay inabot ng halos 2 buwan bago nakapag-file ng kaso ang Special Investigation Task Group na naka-assign sa kaso ni Claire. Hanggang noong January 5, 2022 ay official na sinampahan ng kasong pagpatay ang mga suspect sa Prosecutor's Office ng Iloilo. Ang kaso ay sinumite ni Major Rolando Arano, Pavia Police Chief, at ang ama ni Claire na si Samuel Jergos ang tumayong complainant. Ang kaso ay kanilang isinumite kay Prosecutor Mark Anthony Surilla. Base sa ginawa nilang investigasyon ay selos ang motibo ng pamamaslang. Ganon din ang anggulo na may kinalaman sa pagbabayad ng utang at kalaban sa negosyo. Base sa isinagawang investigasyon ay planado ang ginawang pagpatay kay Jergos at ang pagtapon o pag-iwan sa katawan nito. Subalit sa pananahimik ng mga pulis noong January 7, 2022, sa report ng radio station RMN Iloilo ay pinangalanan nito ang mga suspect na sila Peter Paul Lopez, asawa nito na si Saleha Sally Lopez, 2 anak na sila Felix Paul Lopez at Carlos Paul Lopez. Ganon din ang mga dati nitong tauhan na sila Rafi Seryoso at Gardo Ibrahim at ang kasambahay na si Rodelyn Sumbong. Mariin naman na itinanggi ng pamilya Lopez ang aligasyon. Ayon sa kanila ay nakilala lamang nila si Claire Jergos dahil sa ito ang bumili ng kanilang sasakyan at wala din silang puting Pajero na taliwa sa testimonya ng mga testigo. Sinabi din ng mag-asawa na nang mangyari ang krimen ay wala sila sa Iloilo dahil nasa Capiz sila at dumalo sa kasal ng matalik na kaibigan. Bilang alibay ay prinisinta nila ang invitation card, mga larawan at videos na kuha sa nasabing okasyon. Itinanggi din nila na may relasyon si Chad Lopez at Claire Jergos dahil sa layo ng agwat ng kanilang edad. 24 pa lamang kasi si Chad at 36 na si Claire. Handa din umano silang magpa-DNA analysis para malaman kung si Chad nga ba ama ng bata. Dahil dito, noong February 6, 2022 ay nagsampa ng kasong perjury ang pamilya Lopez laban sa 10 testigo na nagbigay ng kanilang mga salaysay na siyang naging dahilan sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan. Kabilang sa mga kinasuhan ay ang ama at 2 kapatid at bayaw ni Claire dahil sa ipinipilit umano ng mga ito na may relasyon si Chad at Claire. Ganong may ka-live-in si Chad at lagi din itong busy sa negosyo. April 30, 2022 ay ibinasura ng Iloilo Provincial Prosecutor's Office ang kaso laban sa pamilya Lopez. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, ang nasabing desisyon ay pinirmahan ni Provincial Prosecutor Sean Carey Acot at Deputy Provincial Prosecutor Edwin Sustituya. Kasabay nito ay nakakita naman ang probable cause o sapat na basihan ng Prosecutor's Office para sampahan ng kasong pagpatay sila Rafi Seryoso, Gardo Ibrahim at Rodelyn Sumbong. Agad na naglabas ng warrant of arrest laban sa 3, ganun din ang pagsasampa ng kaso sa hukuman para sa mga paglilitis. May 9, 2022, ng alas 3 ng hapon, ay sumuko si Rodelyn Sumbong sa New Lucena Police Station kasama ng kanilang barangay captain na si John Suerte. Siya ay pansamantalang ikinulong sa New Lucena Police Station. May 23, 2022 ay sumuko naman ang 36 years old na si Rafi Seryoso. Sa Criminal Investigation and Detection Group 6, siya ay sinundo ng CIDG ng alas 2:05 ng hapon sa Barangay San Vicente, Leganes, Iloilo. October 26, 2022, sa ginawang arraignment ng kaso, ang dalawa ay nag-plead ng not guilty sa harap ni Judge Emerald Requina Contreras ng Iloilo Regional Trial Court Branch 23. Ang suspect na si Gardo Ibrahim ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng bata hanggang sa kasalukuyan.
Hanggang ngayon, ang kaso ay patuloy pa ring dinidinig sa mababang hukuman ng Iloilo. Ang mga kaibigan ni Claire ay nagbigay ng 300,000 pesos na reward money. Dinagdagan naman ito ng 100,000 mula sa municipal government ng Pavia at another 100,000 mula sa provincial government ng Guimaras. Kaya naman umabot sa 500,000 pesos ang reward money para sa makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Claire Gergos. Si Claire ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa kanyang bayan sa Guimaras noong November 7, 2021 ng 2:00 ng hapon. Hanggang ngayon ay umaasa ang pamilya, kaibigan at mga nagmamahal kay Claire Gergos na makakamit nila ang hustisya. Naulila ni Claire ang 3 taon niyang anak na babae. Kaitan na nga ng ama ay lalaki pa ito na wala ang paggabay ng kanyang ina. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.